Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal po namin mga kababayan dyan sa Pilipinas at sa ating pong lahat na naririto ngayon, saan man po tayo. Good evening and good morning to every one of us. Napakabuti nga po ng ating Panginoon at napakadakila po niya sa ating mga buhay. Pagpasalamat po tayo sa Kanya na ngayong pong araw ay binigyan niya po tayo ng isang napagandang araw, yung lakas upang makapagtipon-tipon po tayo. Amen? Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat, mga kapatiran, na makinig po tayo ng maayos sa mga salita po na ating papakinggan. Manalangin po tayo. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihan at kadakilaan mo sa aming mga buhay. Wala po kami rito kung hindi mo kami dinala, O Diyos. Kaya nagpapasalamat po kami na muli po ay nagtipon-tipon kami para po sa isang kadahilanan upang ika'y sambahin at purihin po namin at pakinggan din po ang iyong mga salita. Hiling po namin, Panginoon, ang iyong dakilang Espiritu Santo ang siyang mangusap sa aming mga puso, sa aming kalagitnaan, at hayaan mo ng pagpapahayag po ng iyong salita ay isa pong malinaw na maunawaan po ng lahat. Nang sa gayon, O Diyos, kami ay mapatatag at magpatuloy pa po na saliksikin ang iyong mga salita at purihin at sambahin ka sa aming buhay. Salamat po sa buhay po ng mga kapatirang PDLs at ng bawat isa na nandirito ngayon. Pagpalain mo po kami sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. So, ang paksa po na ating tatalakayin ay may pamagat po na pay attention to what you hear. Sa Tagalog po ay makinig po tayo ng maayos, mga kapatid. Na kung ano man po yung mga mensahe na may papaabot po sa atin ngayon, nawa ay maunawaan po natin at matanggap po natin ng buong puso. Okay? So ito po ay hango po sa aklat po ng Mateo sa 13 kapitulo po, mula po sa verse 1. Basahin nga po natin. Yan. Matthew chapter 13 from verse 1. Yan, sa NIV po tayo, mga kapatid. Sabi niya dyan, that same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Okay? Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprung up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. And verse 9 says, whoever has ears, let them hear. Diyan muna tayo. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa po ng kanyang salita. Okay. So ito po ay isa po sa mga itinuro po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang kapanahunan nung siya po ay nandito po sa lupa. At nabanggit nga po dyan ang isa pong magsasaka na naghagis po, nagasik po ng mga butil. At ilan po sa mga ito ay, kumbaga, itong mga butil po na ito ay nahagis po sa iba't iba pong klase po ng lugar. At makikita po natin dyan kung mamaya kung ano po ang mga naging resulta po, yung pagkakahasik po ng mga butil po na ito sa lugar po na yan. So, mga kapatid, lahat naman po tayo siguro ay nasubukang pumasok po sa eskwelahan, ano? Sino po ang hindi po nakasubok na
kahit man lang nag-grade 1 dito? Oh, praise the Lord, at nakapasok po tayo doon. So kung kung meron man po na hindi po nakasugo kahit grade 1, siguro naman po ay meron pong mga nagpangaral po sa atin, na ating mga magulang, na ating mga kapatid. At nung ito po ay pinakinggan po natin ng mabuti at sinunod po natin yung mga magagandang itinuro po ng ating mga guro at ng ating mga magulang, di ba po napakaganda po yung naging resulta po sa ating mga buhay. So ganun lang din po mga kapatid, sa salita din po ng ating Panginoon na sinasabi na ang tao na meron na ay dadagdagan pa. So kung tayo na po ay meron na pong kaunting kaalaman at may nalalaman po sa mga salita ng Diyos at patuloy pa po tayo na naghahangad at nakikinig ng mga salita po niya, ay dadagdagan pa po yung ating mga kaalaman. Pero yung mga tao na wala na ang kaalaman ko konti, ay po pwede pang bawiin pa sa kanya yung mga kaunting kaalaman na nasa kanya. Kaya dito po ay pinapahayag ng salita ng Diyos kung gaano po kahalaga ang makinig ng salita ng Diyos. At hindi lang po natin ito papakinggan, kundi pakinggan po ito ng mabuti. Sapagkat tayo rin po yung unang-una po na magbibenepisyo kapag itong salita po ng Diyos ay pumasok po ng maayos po sa ating mga buhay. Amen? Yan. So, tingnan po natin. Sabi po niya dyan sa verse 9, especially po sa verse 9 na yan, sabi niya, "He who has ears, let him hear." Purihin po ang Diyos na kumpleto po tayo, meron po tayong tenga na ginawa ng Panginoon. At ano ang purpose kung bakit po meron po tayong pandinig? Sabi niya diyan, lahat ng mga merong pandinig ay makinig. Pakinggan po natin yung salita ng ating Panginoon. So dito po ay tinatawag po ng Diyos yung ating mga attention. Na kung ano man po yung sinasabi po ng kanyang salita ay pakinggan po natin ng mabuti at mag-focus po tayo. So focus ka lang kapatid dyan, Habang nakaupo ka dyan, mag-focus ka ng maayos, pakinggan mo ng mabuti yung salita ng ating Panginoon. Dahil nga po, alam natin at paulit-ulit po na sinasabi sa atin na ang pakikinig ng kanyang mga salita ay yun po yung unang hakbang sa ating pananampalataya. Amen? Ito po yung first step po ng ating pananampalataya sa Diyos, yung pakikinig. Okay? So ang taong nakikinig po ng mabuti, sangayon sa salita po ng Diyos, ay sila po lamang yung magkakaroon po ng pananampalataya. Sila po yung lumalago sa pananampalataya. Kaya nawa po sa ating pakikinig at patuloy na pakikinig sa mga baguhan at sa mga matagal na pong nakikinig dito, nawa ay meron po sanang epekto yung mga napapakinggan po natin sa ating mga buhay. So yan po marahil ang nais ng Diyos na kung bakit sinasabi niya na tayong lahat ng mga may pandinig ay makinig sa kanyang mga salita. Amen? So sa makatuwid ay ayaw po ng Diyos na tayo pong lahat ay matulad po sa mga taong meron ng tenga, meron ng pandinig, ngunit hindi naman nakakarinig. Kaya kahit 1,000 pangaral na po yung pinangaral sa kanila ay walang epekto at hindi nauunawaan, walang pagbabago sa kanilang mga buhay. So kung ipagpatuloy po natin yung mga verse na yan, makikita po natin na sila po yung mga tinawag ng Panginoon o tinutukoy ng Panginoong Jesus na mga spiritually blind or deaf. Sila po yung mga bingi at bulag sa spiritual. At ano po ang sanhi? Uugat po ng pagiging bulag at bingi sa spiritual? Yan po ay konektado po sa hindi po nakikinig ng maayos, ng mabuti, at meron pong matigas na puso. Amen? Sa verse 13 and verse 15, hindi ko alam kung naisulat ko po yun, pero basahin po natin nga yung verse 13 and verse 15. Kaya sabi niya, ayan, thank you Brother Japet. Sabi niya, "This is why I speak to them in parables." Kaya nung nagtanong po yung mga disipulo ng Panginoong Jesus sa kanya kung bakit po siya
nakikiusap o nagtuturo sa mga tao ng mga talinghaga. At ito ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanila, that this is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. See? Meron nga silang mata, ngunit hindi sila nakakakita. Though hearing, they do not hear or understand. Yeah. Naririnig man nila, pero hindi nila nauunawaan yung mga napapaabot sa kanila. Next verse, 14. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah, you will be ever hearing, but never understanding. Inulit po ng Panginoong Hesus, kinote po niya yung propesiya po ni Propeta Isaiah na matagal na pong sinabi. At sabi niya, you will be ever hearing, but never understanding. And you will be ever seeing, but never perceiving. Verse 15. For these people's heart has become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. See? Alam niyo kung bakit po hindi po nila naunawaan dahil tumigas na po yung kanilang mga puso. Kaya kahit na man naririnig siguro nila, pero parang wala lang, hindi pumapasok po sa kanila. And they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Yan po ang dahilan kung bakit hindi po makakilos ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Dahil kahit nga tinuturo na ng maliwanag sa kanila ng Panginoon, hindi pa rin nila naiintindihan o hindi pa rin nila nauunawaan. Kaya wala sa kanila yung puso na manumbalik sa Diyos sana para kung meron silang makaramdaman ay pagalingin sila ng Panginoon. Pero salamat po sa Diyos na sa araw po na ito mga minamahal ay ito paalalahanan at tinuturuan po tayong lahat. Isa pong dahilan kung bakit gusto po ng Panginoon na tayo po ay makinig ng mabuti ay upang hindi natin makakalimutan itong mga salita ng Diyos na ating mga napapakinggan at para hindi po tayo makampante, mga kapatid. Dahil kung oras po na parang makampante na po tayo sa kukunting napakinggan po natin at sabi na kanina, tama na yun, kulang po yun mga kapatid. Ano po yung bilin ng Diyos kay Josue? Nung sila po ay nasa ilang, nasa digmaan, sabi po ng Panginoon sa kanya na, huwag mong kakaligtaan na basahin itong mga aklat, itong salita ng Diyos. Okay? At ito'y pagbulay-bulayan mo, araw at gabi. Para ito ay matanim sa ating mga puso. Ganon din po sa atin, sinasabi din po ng ating Panginoon na huwag po nating kakaligtaan na makinig po ng mga salita ng Diyos. Huwag po nating kakaligtaan na basahin po kung meron po tayong Biblia at pagbulay-bulayan po natin ito araw at gabi, sabi niya. Para tayo ay mabuhay sa tagumpay at kasaganaan. See? Hallelujah. At mag-jump po tayo sa verse 18. Yung same chapter po. At basahin po natin yung pagkaka-explain po ng Panginoong Hesus itong talinghaga po na ito. Listen then to what the parable of the sower means. So pakinggan daw po natin itong ibig sabihin ng talinghaga na sinasabi ng Panginoong Hesus. Verse 19. Yan. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. I will explain it later. Basahin lang muna natin hanggang sa verse 23. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, okay? But the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. And verse 23, please. It says, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word
and understands it. Praise the Lord. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Okay. Yan po yung explanation po ng Panginoong Yesus dito po sa ito po sa seed na naihasik po sa apat po na klase po ng lupa. O ito po yung apat po na uri ng mga tagapakinig. Okay? So, tingnan nga po natin ito. Ito yung apat na uri po ng mga tagapakinig. At maganda rin ito mga kapatid na gamitin natin upang na maging batayan po ng ating mga sarili kung anong klaseng tagapakinig po tayo ngayon. Tayo po ba ay katulad ng una, ng pangalawa, ng pangatlo, yung pang-apat? So, saliksikin din po natin ang ating mga sarili habang ito po ay ating pinagbubulay-bulay at pinag-aaralan ngayon. So, yung una po na uri po ng tagapakinig po dito ay yung mga nakarinig ng mensahe sa salita ng Diyos. Amen? Nakarinig ng mensahe sa salita ng Diyos. Ngunit, binaliwala po nila at hindi tinanggap. Kaya ano po ang nangyari? Hindi po nila naunawaan. So, hindi po sila nakaunawa. Amen? Ganun pala ang epekto, na kahit pala pinapakinggan mo yung salita ng Diyos, pero binabaliwala mo, kinukontra ng puso at ng isip mo. Pagkatapos po ng ating pag-aaral ng Bible study ay wala kang naintindihan o wala kang naunawaan. Ibig sabihin, dahil binabaliwala natin, wala na tayo sa attention, wala tayo sa focus. So yung pagkaunawa po sa salita po ng Diyos ay wala po sa kahinaan po ng ating mga utak, mga kapatid. Wala po yan sa kabubuhan, hindi po yan dahilan ng kabubuhan, kundi ito po ay katigasan po minsan ng ating mga ulo. Hello? Hallelujah. Sana hindi po matigas yung ulo po natin pagdating sa salita po ng Diyos. So, wala po sa atensyon, kaya hindi po ito naunawaan. Kagaya lamang po yan ng mga mag-aaral, na nung nagtuturo po yung kanilang guro, ay hindi po sila nakikinig. Kaya nung dumating po yung araw po ng examination, ay wala na po silang may sagot. Kaya ibig sabihin, itong mga mag-aaral na to, nandun lang sila. Pero yung isip ay lumilipad. Sana hindi po lumilipad yung mga isip natin, ha? Sana open po yung mind po natin ngayon. Yung tenga po natin na nakikinig po sa mensahe po ng ating Panginoon. I remember nung bata pa ako na nag-aaral sa school, meron po yung time na nagtuturo po yung guro. Pero maingay kami, hindi kami nakikinig. Tapos nagalit po yung teacher po namin at biglang tumigil sa pagtuturo. At anong sabi? Hindi ko alam kung na-experience yun. Sabi niya, okay, maglabas ng papel. Di ba? Bring out one sheet of paper or 1/4 sheet of paper at magtu-quiz tayo. Ewan ko kung na-experience niyo po yun mga kapatid. Dahil maingay kami, hindi kami nakikinig. Sige, nagalit yung teacher at maglabas kayo ng papel ninyo at magtu-quiz tayo. Tuloy, wala kaming maisagot sa quiz namin. So, yun po ang epekto na pag hindi tayo nakikinig, wala talaga tayong maintindihan. So, parang sabihin na natin na itong unang uri po ng klase po ng tagapakinig, nakinig po siya ng konti, pero nung tumayo untog lang yung ulo nawala na lahat ng kanyang narinig. Lumipad lahat ng kanyang mga narinig at tinangay po ito ng demonyo. Lahat ng mga napakinggan niya ay nawala lahat. O maaaring, sabihin na natin na ito yung mga nagpunta sa gawain, nakinig ng salita 1 beses hanggang sa 3 beses, pero hindi na po siya nagpatuloy. Hindi na siya umattend. Hindi po nadiligan yung mga napakinggan, kaya hindi po siya lumago sa panampalataya. So hindi po naging productive po yung buhay Kristiyano po nila. O maaaring sila rin po yung mga
tagapakinig na umaaten lang kapag may okasyon, occasionally, o kapag gusto lang. So wala silang mga commitment sa Panginoon. Okay? So ang nangyari, hindi po sila nakaunawa. Yun po yung una, medyo bilisan ko lamang konti. Yun po yung unang klase po ng tagapakinig. At yung pangalawa, sabi niya, ay ito po yung mga nakarinig. Nakarinig po sila ng salita, pero iba po sa nauna. Sila po ay tinanggap ang mensahe. At sobra pong na-encourage pa po sila. Nung pagkarinig po nila yung salita po ng Diyos, na-encourage po sila. Kaya patuloy silang umaattend. Hanggang sa dali-dali sila po ay nagpa-water baptize. Maring ganon. So, talagang nag-commit pa sila sa ministry. Sumali sila sa mga ministry. At itong mga nakapakinig na ito ay naging obedience po sila. Naging masunurin po. At ang naging problema po, kung bakit po nasabi na ito po yung mga butil, yung salita ng Diyos na natanim po sa kanila ay parang nabaliwala lang dahil yung kanilang eagerness, yung zealousness po nila, yung pagka-encourage po nila na magsilbi sa Panginoon ay pansamantala lang. Hindi siya pansamantagal. Okay? So, pansamantala lang. Bakit kaya, nakakalungkot mga kapatid na sa panahong ito, sa mga oras po na ito, lalo na ngayon mga kapatid na ang Panginoong Hesus ay malapit na pong magbalik muli. Nakakalungkot na maraming Kristiyano ngayon ang ganito. Sila po ay sa ministry sila po ay naging talaga namang masigasig po na maglingkod sa Panginoon. Pero dumating ang araw, bigla-bigla po silang nawala. Ano kaya ang dahilan? So, ngayong pabalik na po ang Panginoon, matutupad po ang mga salita ng Diyos na marami po ang mga manlalamig at umaalis po sa pananampalataya. So, ano po yung problema? Na sila po ay bigla-bigla na lamang pong nalamig at umalis. Dahil po tinanggap na po nila yung salita ng Diyos, Ngunit hindi po nila ito talaga isinapuso. Okay? Mababaw lang yung pagtanggap nila sa salita ng Diyos. At ano po ang dahilan nangyari nang dumating ang mga pagsubok sa kanilang pananampalataya ay nawala na po sila. So you see? So mainam po mga kapatid na habang pinapakinggan po natin yung salita po ng Panginoon, sikapin po natin na ito po ay matanim po sa ating mga puso at isipan. Para hindi po tayo matulad po dito sa mga tao na nakinig po ng salita ng Diyos, pero nung dumating po yung pagsubok, nag-backslide sila at tuluyan po silang umalis sa pananampalataya. Diba? At ano pa po yung mga dahilan kung bakit yung salita ng Diyos ay hindi po natanim, nabaon ng gusto sa puso? Maaring yung puso po ng isang tao, yung ng isang tagapakinig ay punong-puno po ng mga bagay na siya pong nagre-reject po ng salita ng Diyos. Okay? Maaring nangingibabaw po yung emosyon niya kaysa sa faith niya. Kaya nasaktan lang po ito ng konti, ay parang bato yung puso na ayaw magpatawad. Kaya tuloy, nung nakarinig ng konting nakasakit lang sa kanya, ay kinimkim po ng kinimkim sa kanyang puso hanggang sa naapektuhan po yung kanyang paglilingkod at hindi na po siya umaatin ng gawain. So, dahil sa hindi po pag-aatin ng mga gawain, unti-unti natutuyo po yung kanyang spiritual po na buhay. At ang naging resulta po niyan ay nag-backslide. Amen? Marami po ang mga nagbabackslide na nadadrive po sa pananampalataya. Ano po ang dahilan? Dahil hindi po nila sineryoso ang salita ng Diyos. Mababaw lang ang pagtanggap nila sa salita ng Panginoon. So ito po yung pangalawang uri po ng mga tagapakinig. Sana po mga kapatid ay seryosohin po natin yung pagtanggap po natin sa mga salita ng Diyos. Dahil ito po ay sa ikabubuti po natin. Amen? Yan. Pagseryoso po sa salita ng Diyos. Yung pangatlo po dyan ay
Yung mga nakarinig at tinanggap din po ang mensahe. Ngunit ano po ang naging problema? Ang puso po nila ay napuno po ng mga tinik. Ano po yung mga tinik na yan? Yung mga bagay o mga bagay po na humahad lang para hindi po tanggapin ang salita po ng Diyos. O kaya marami pong mga alalahanin sa buhay. Kaya hindi na po makapag-focus sa salita po ng Diyos. Tayo po ba ay maraming mga alalahanin na siya pong nakakaisturbo sa ating isipan at puso? Ibigay po natin sa ating Panginoon. So ibig sabihin yan, marami po, o tinanggap man po niya yung salita ng Diyos, pero maraming mga bagay na hindi po nais-nais sa kanyang puso at isipan. So mas pinapanguna po yung mga material na bagay po dito sa mundo at mga kayamanan. Sabihin natin ang mga pera, kaysa sa maglingkod po sa Panginoon. Kaya kahit po ito ay pakinig ng mga salita ng Diyos ay walang pagbabago na makita sa kanyang buhay. Amen? So ganyan po yung pangatlo po na uri ng tagapakinig po dito. Maaring, sige, yumayaman sa mundo, pero ang nakakalungkot ay napakapobre naman sa Panginoon. Amen? Kaya nawa po ay hindi po tayo matulad po dito. Kaya talagang kailangan po na ang pakikinig, yung napapakinggan po natin ng mga salita ng Diyos ay sikapin po natin na ito po ay mailagay sa ating mga puso at maipamuhay po natin hanggang sa mapukaw po tayo ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. At ikabuhay po natin. Ito po yung pang-apat at panghuli po natin na uri po ng tagapakinig. Ito po ay yung mga nakarinig ng mensahe at tinanggap ng buong puso at ipinamuhay po ang salita ng Diyos na kanila pong mga napakinggan. Hallelujah. Tayo po yun, mga kapatid. Amen. Ito po yung pang-apat. Sila po yung mga nakarinig ng salita ng Diyos, tinanggap po ng buong puso at ipinamuhay po nila. So kalaunay, ito po ay nagbunga po ng marami at naging masagana po ang kanilang buhay. Hindi lang sa physical, buhay spiritual. So, ibig sabihin, ang salita po ng Diyos na kanyang tinanggap ay sinunod po niya, ipinamuhay, at ito po yung bumago po sa kanyang buhay. Kaya, ang naging resulta po, naging produktibo. Naging produktibo po ang spiritual na buhay po niya. Amen? Kumbaga yung pagpapala po ng Diyos ay sumakanya. So ito po yung nais po ng Diyos na mangyari po sa ating lahat. Para naman po hindi po masayang mga kapatid yung every time na meron po tayong pagtitipon ay masayang yung salita ng Diyos. Hindi. Nawa ito po ay magbunga po sa atin at magbabago po ng ating mga buhay. Kaya itong tao na nakarinig at ipinamuhay ang salita ng Diyos, kung dati siya po ay hindi po marunong magmahal. Noon matigas po ang puso, Pero dahil sa patuloy po na pakikinig po ng salita ng Diyos, wow, yung salita po ng Diyos ang bumago po sa kanyang buhay at ngayon ay marunong na po siyang magmahal, minamahal na niya ang Diyos at minamahal ang kanyang mga kaibigan, mga pamilya. So you see, napakaganda po ng epekto po ng salita ng Diyos na ito po'y kanyang tinanggap ng buong puso at ipinamuhay. So namunga ng marami at naging pagpapala siya sa Diyos. Amen. At naging pagpapala siya sa pamilya. At naging pagpapala siya sa simbahan, pagpapala siya sa lipunan. Noon siya po ay salot. Pero ngayon, nung binago siya ng Panginoon, tayo po naging pagpapala po tayo sa ating lugar, sa ating mga pamilya at sa ating lipunan. So ganyan po kahalaga. Ganyan po ang kahalaga ng pakikinig natin ng maayos at tinatanggap ang salita ng Panginoon. So nakitaan po siya, hindi lang po yun. Ang taong patuloy na nakikinig ng mabuti sa salita ng Diyos, nakitaan siya ng mga bunga ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen? The fruit of the Spirit sa Kanya. Kaya nga, nabago po yung pananalita, nabago po yung pagkikilos. Amen? Napuno na siya ng mga bagay ng Diyos. Hindi na po yung mga makamundong bagay. So, mga kapatid at minamahal, nais ko lamang pong sabihin sa ating pagtatapos ngayon na ito po yung nais po ng Diyos
na mabuild po sa atin. Yung character po ng Panginoon. Okay? Ito yung gusto ng Panginoon na ma-develop po sa atin. Yung character na upang tayo po ay maging productive. At mangyayari lamang po yan sa tulong po ng ating Diyos. At kung itong salita po niya na ating mga napapakinggan ay isa pamuhay po natin, sundin po natin. Tiyak po mga kapatid, gaya po ng sinabi diyan sa salita po niya na maging fruitful po tayo. So, gusto po natin maging fruitful, mga minamahal. Gusto po natin maging produktibo po yung ating spiritual na buhay. Ito po, ilagay po natin, itanim po natin yung mga salita ng Panginoon sa ating mga puso. Purihin po ang Diyos at yan lamang po ang aking may pabahagi po sa ating lahat at naway napagpala po tayong lahat at ang mga salita po niya ay patuloy na tumimo po sa ating mga buhay. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.